20 ay masusumpungan natin ang sulat ni Propeta Moises, chapter 20, verse 8. Kung siya hindi nakapagpalugod sa kanyang Panginoon. Exodus chapter 20, verse 8. Alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin. Sa English Bible, Remember the Sabbath day to keep it holy. yung binasa natin sa Exodus chapter 20, verse 8, ay isa po yan sa sinulat ng Diyos na 10 utos. At pagdating sa sunod na verse 9, sundan natin po sa verse 9. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Yung 7 days na pinag-uusapan, ang 7th day exclusively ang utos ng Diyos ay gawing Sabat or kapahingahan, sa English is rest, na ang pagtatrabaho, nilinaw din po niya na 6 na araw lang ang paggawa ng tao. Okay, tuloy mo sa verse na yun. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong alipin na lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Okay. Actually, ang topic ng Sabat ay napakalawak po yan. At sa mahigit na 8 billion katao, sa ilang libo din po o milyon ng mga diriwang ng tungkol sa Sabat. Diyan sa scripture, ipinakita po ang design na dapat gawin ng tao mula noon hanggang sa panahon po natin. Ngayon, ang unang design na ginawa ng Diyos, bagamat lumabas na po si Adan at si Eva, nung naalipin ang Israel sa Ehipto, na merong halos 445 years ang pagkaalipin nila sa Egypt. Ngayon, ginamit ng Diyos si Propeta Moises at hindi mailabas ang Israel kung hindi sumunod si Moises sa instruction ng Diyos. Anong buwan ilabas ang Israel? Anong petsa ilabas ang Israel? At nung sinunod ni Moises, sila po ay nakalabas sa Egypt. At nang paglabas nila sa Egypt hanggang Red Sea, Wilderland, na doon sa Wilderland, doon tinuro sa kanila ng Diyos na ang gusto ng Diyos sa nagbabasa sa Scripture, siya lang ang pakinggan sa lahat ng tao. Kaya kung napansin niyo po dyan sa Old Testament, na ang mga tao nagreklamo na kay Moises na, Moises, ikaw na makipag-usap sa Diyos. Dahil sa lakas ng boses ng Diyos tulad ng kulog, nababasag ang eardrum nila sa lakas ng boses ng Diyos. Ngayon, sabi ng Diyos kay Moises, o sige, lagyan mo ng boundary na ikaw lang ang aahon dito, yung bayan nandoon. Nasunod ang gusto ng mga tao. At si Moises lagi nakipag-usap sa Diyos. At dumating ang punto na umabot ng 40 days na si Moises hindi bumaba sa bukid. At dahil ang tao magaling mag-isip, iniisip nila patay na si Moises. Ayon sa scripture, ang tao nagbuo ng, binuo nila ang kanilang mga ginto, ponsiras at hikaw na isang goyang ginto.
Nung bumalik si Moises at nakita niya ang bayan na halos ang kapatid din niya involved, tulad ni Aaron at ang kanyang kapatid, doon sa hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa galit ni Moises, tinapon yung unang binigay ng Diyos sa kanya 10 utos, nabasag yun. At dahil sa kabutihan ng Diyos, binigyan uli si Moises ng panibagong 10 utos. At yun ang sinusundan natin ngayon na 10 utos. At isa na yung paniliwanag kanina na gumawa kayo sa ika-6 na araw. Ang ika-7 araw ay sa Panginoon. At tinawag na sa verse 8, na gawin nyo ang pagdiwang na ito sa 7 araw na banal sa Panginoon. Ngayon, pag tiningnan nyo po yung takbo ng scripture, ang ginawa ni Moises bago nakalabas sila sa Egypt, ayon sa instruction ng Diyos, pinakuha si Moises ng kordero. Nakukunin ang kordero sa ika-10 araw sa unang buwan ng unang taon. Na itong kordero na ito ay pinakita sa sulat ni Apostol Juan from chapter 1 verse 29 na ang kordero ng Diyos ay nagkaalis ng sa makatwid yung kordero na pinatay na yung kordero na si Jesus Christ na nagligtas sa ating nagtubos sa ating mga kasalanan, na nung pinatay siya ng mga Jew, scribe and Pharisee, nagkaroon ng people's power para ipako sa krus ang ating tagapagligtas. Hindi nila alam na sa time na yon, na yung larawan na yon, yun ang katuparan ng 7th day. Ibig sabihin, nung lumitaw ang larawan ng Diyos sa panahon yan, which is yung the image of God, which is our Lord Jesus Christ, yung salitang to make it holy, na ang 7th day na inilaan ng Diyos para ang tao maglingkod sa Diyos. Nadesin sana ang gagawin ng Diyos, kausap ng Diyos ang lahat ng tao, pero ang tao ayaw makinig sa salita ng Diyos at ayaw ang tao makipag-usap sa Diyos. Ngayon, sa time natin, ipinakita po dito sa atin na dahil nga si Jesus Christ ang katuparan ng 7th day, at dahil nilinaw din po ng Scripture na ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi, na walang ibang tinutukoy dyan ang Panginoon sa Kristo. At nung namatay siya at muling nabuhay, na yung ginamit na century from 30 or 33 AD, na sa panahon natin ngayon kapag pinag-uusapan ang kingship time niya, tiyak yun dumaan sa 3 days and 3 nights. So yung 33 and a half na taon ng Panginoon sa ibabaw ng daigdig na ito, na ang ministry tinapos niya ng 3 and a half years. At ito ay sinusugan ni Propeta Daniel in chapter 9, verse 27. Ngayon, if we took coming of the Lord, if we took government, if we took kingdom, anong klaseng panggoberno ang pairalin niya sa kanyang kingdom? Anong klaseng templo? Anong klaseng church? Anong klaseng kaharian ang kanyang itatayo? Ito ba'y literal? Ito ba'y spiritual? So sa pagsusuri po ng malalim na pag-aaral bilang pagtatalakay sa pagbabagi sa maikling oras, ito po ay literal spiritual. Ngunit hindi siya isang templo.
na itatayo na may sukat na gagawin by a literal way kundi spiritual. Silipin natin yung 16-18 ng Mateo and chapter 16 verse 18 ng Mateo. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay talian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Okay. Diyan muna tayo sa talatang yan na atin pong binasa ngayon. Ngayon, diyan sa binanggit ng ating Apostol Mateo, malinaw po na yung panggobyerno na pairalin ng Diyos from Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, yung propesya doon sa kordero po na ipapanganak ni Virgin Mary, na binigyan ng pangalan si Mary mula sa anghel ng Diyos, na itong pangalan ay mula sa Ama, John 17:6, at pinakilala sa atin na itong pangalang ito ay mula sa pangalan ng Diyos. At dahil mula siya sa pangalan ng Diyos, itong larawan ng Diyos na sinasabi niyang babalik, na ang sabi ng anghel, sino ang tinitingnan niyo sa pagparoon? Ang nakita niyo na pumaroon siya, ding nakita niyo pumarinig. Hinintay ngayon ng maraming tao ang kanyang second coming. Now, sa marami pong talata sa Biblia na ang coming of the Lord, hindi siya magdadala ng kapayapaan, kundi tabak. Judgment time siya. Kaya dalawang klase siya, na yung datnan ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, mapalad. Yung datnan ng Diyos na hindi naglilingkod sa Kanya, mapapahamak. Ngayon, sa templo na Kanyang itatayo, ang templong ito ay hindi matatamaan ng hadis ni kamatayan man. Yan ang itatayo niya. Ibig sabihin, doon sa templong yon, if we talk government, ang pairalin niya, yung kalooban niya. Yung pairalin niya, yung ibig niyang mangyari doon sa prayer niya sa Matthew chapter 6 verse 9, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. So, ibig sabihin, ang pinapairal ni Christ dito sa lupa nung siya nagkatawang tao, walang iba, yung kalooban ng Ama. Yan. Ngayon, tayo bilang nasa daigdig na ito, nabubuhay tayo as a Christ believers. Ano ang ating gagawin? Sino ang ating susundan? Di ba lahat tayo alam natin si Jesus Christ? Anong religion ang ating susundan kay Jesus Christ? Anong paniniwala, pananampalataya ang ating susundan kay Jesus Christ? Anong panggoberno ni Jesus Christ na peralin sa ating panahon? Ang sabi ng maraming Christians, meron bang panggoberno si Kristo? Ang problema, alam natin ang panggoberno ng sanlibutan, pero panggoberno ng Diyos, hindi natin alam. Merong pinakita sa Biblia na dineclare po na itong mga pag-aaral sa panahon po natin ay napakahalaga, sapagkat pag sinabing kaharian, merong paglilinaw kung anong klaseng kaharian ito. Pag sinabing panggoberno, merong paglilinaw, anong panggoberno ito? Sino ang pamunuan dyan? Sino ang mga kinatawan dyan? Sino yung mga taong yan? Kilalanin mo yun. Halimbawa, bago si Christ lumitaw, tinawag muna niya yung mga propeta. Nung lumitaw si Christ, after kay Malakias, paglitaw ni Christ, na una mo nang pinahayag
ng Diyos si John the Baptist, and then si Jesus Christ. Tumawag ngayon si Christ ng mga apostol hanggang kay Apostol Pablo, hanggang sa panahon natin ngayon. Sinong kilalanin natin na lahat na nakasulat sa Biblia, yun ang dapat kilalanin. Sa panahon natin, ni sino mang religion sa buong daigdig, walang nakasulat kung sino nakapangalan dyan sa Biblia, nandoon bang mga pangalan nila. Si Christ, hindi din nakasulat sa Old Testament liban sa salitang kordero. Kaya nung paglitaw ni Kristo, hindi siya kinikilala kasi hindi nila kilala. Sa time natin ngayon, merong binanggit sa Biblia, actually, ang pagdetermine sa binanggit natin last time tungkol po sa false religion. Okay. Scripture tayo para hindi tayo pagkamala na nag-criticize tayo sa ibang churches. Ano? Okay. Sapagkat sa atin po ay pagbabahagi, paglilinaw, lalo na po sa mga beginners pa lang at sa mga nagsusuri, sapagkat kami ay hindi kami nagkikayat ng mga, hindi namin ginagamit yung word ng member, sapagkat walang biblical na pagtuturo sa membro, kundi servants of the Lord or brothers and sisters in Christ. Yan po ang tamang termino. Ngunit ang trabaho lang po namin is just to inform local, international, na ito po ang sinasabi ng Biblia at ito po ang paliwanag ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Romans chapter 11 verse 29. Ang sabi niya, ang kaloob ay hindi nagbabago. Okay. Basahin natin yung sulat ni Haring David sa chapter 78 verse 35. Okay, basahin natin sa Tagalog. Hmm. 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 78:35. At kanilang naalaala na ang Diyos ay kanilang malaking bato. Hmm. At ang kataas-taasan Diyos ay kanilang manunubos. Hmm. Sa English Bible. English Bible. And they remember that God was their rock Hmm. and the high God their redeemer. Hmm. Tuloy. Tagalog. Tagalog. At kanilang naalaala na ang Diyos ay kanilang malaking bato. Hmm. At ang kataas-taasan Diyos ay kanilang manunubos. Hmm. 36. Nevertheless, we did flatter him with their mouth, and did delight unto him with their tongues. Tagalog. Ngunit pinutuyan nila siya ng kanilang bibig, Oh. at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang dila. Oh. Isipin nyo. May 4 years course, may 5 years course, 10 years course, lalo na sa mga pare. Ngunit doon sa Exodus chapter 20, verse 8, na ang 7th day, ang Sabat, ay gawing banal sa Panginoon. Sa magatuwid, ang design ng Diyos from the time of Moses up to now, in the name of Jesus Christ, ang provision ng Christianity na mga tagapagturo na kapag ang profession 4 years, 10 years course na hindi po nakabase sa banal na kasulatan, ito po ay false profession. Pag false profession, ibig sabihin ang organization, ang group na ito is false religion. Yan. So paano natin makita? Halimbawa lang po, si Judas. Si Judas ay identify sa Biblia na hinudas ng Panginoon. Si Judas ay kabilang sa 12 apostol. At alam lahat ng Christian sa buong daigdig na si Judas hindi pwedeng tularan.
It is a kind of a person who are against the will of God. It is a kind of instrument of evil na hindi at wala na sino mang gustong gayahin si Judas. Ibig sabihin, sa false profession, teachers, tagapagturo, mga ngaral, identify na kagad itong taong ito hindi dapat tularan. Pag-identify mo ng isang tao na hindi dapat tularan, yung taong naka-identify sa kanya, yung word na avoid, foolish person, kailangan distance ka. Kasi po, if we talk disease or sickness sa panahon natin ngayon, ang pinakamabilis na pag-transfer ng disease sa kapwa-tao, yung sakit sa pagpaniniwalang mali. Yun po ang pinakamatinding cancerous sakit. Walang hospital na pwede pong i-admit ang isang pasyente ng ilang buwan, walang ICU, walang special na hospital para dyan. Ngayon, ang binanggit ng scripture, if we talk kingdom of God, sapagkat ang ating topic ngayon, isa-summarize lang natin, from false religion, false profession, and then tungkol sa kingdom ng Panginoon. Okay, tingnan natin. Sa Matthew chapter 3, verse 2. Mangagsisi kayo, sapagkat malapit ng kaharian ng langit. Yung word na malapit, ang tao, pinangaralan ng Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos sa sulat ni Apostol Mateo. So, paano mo ma-identify naman, ma-determine kung kailan mag-start ang kaharian ng Diyos at kailan darating? Sapagkat ngayon, this 2025, maraming churches na naghihintay talaga. Samantala, from 18th century, sa 30 years na si Christ namuhay bilang simpleng tao at nag-ministry siya ng 3.5 years, 33.5 supposedly, after 3 days and 3 nights, namatay at muling nabuhay. At identify sa chapter 2 ng Lucas na ang Panginoon ay nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos in 40 days. Bago siya umakyat, nag-iwan siya ng kapangyarihan sa mga apostol sa 120. Kung iisipin niyo po, yung 120 person na binabaan ng kapangyarihan ng Diyos, ganon din katagal nangaral si Noe sa kanyang time bago ang flood. 120 years, hindi pinakinggan si Noah. At pagdating ng flood, ang nasave lang yung family lang ni Noah at yung mga hayop na nakinig sa kanya. Ngayon, yung flood sa time ni Noah at sa time natin, ang Diyos nagbigay na po ng promise na hindi niya uulitin niya yon. At sinulat ng mga apostol, if we talk famine, crisis, poverty, earthquake, lahat po nasa propesya na yan na ito na ang mangyayari, but it's not like the time of Noah. Ngayon po, by group, by individual na po ang damage na mangyayari in terms of judgment. Ngayon dito sa sinabi ng malapit ng kaharian ng Diyos, yung 3.5 sa ministry ni Christ, sa sinabi niyang yon, bibilang ka lang ng 3.5 matapos ang kanyang ministry, nag-aral ng 40 days, after 40 days, umakyat na siya sa langit. Scripture. Ngayon, ang sabi ng Hebrew chapter 12, pakibasa nga sa first one, sa Tagalog. Yamang nakapagpunta
tayo ng makapal na bilang ng mga saksi Hmm. at ginawang walang hiwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Saan scripture yan? 21. English Bible. English, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, Hmm. let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience Yun. the race that is set before us. Okay, verse 2. Verse 2. Kaya yamang nakudkod tayo na makapal na bila at ubat, Verse 2. Masdan natin si Jesus na gumagawa at sumagdan ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakan inilagay sa harapan niya Hmm. ay nagtiis ng krus na niniwalang bahala ang kahiyaan at umupo sa kanan ng luklukan ng Yeah. Diyos. Hmm. Si Apostol Pablo sumulat sa taga-Hebreo ang tungkol sa kanyang pagkatanggap ng unawa mula sa Panginoon. He sat down the right throne of the Father. Okay. Dahil nakita ni Paul ang Panginoon spiritually na talagang ang Panginoon ay nabuhay na mabuli. Ibig sabihin, after 3 days and 3 nights, he sat down the right throne of the Father. Hindi pinalitan ang pagiging almighty ng Diyos, kundi yung authority binigay sa kanya in the name of Jesus Christ, sapagkat yung name ng Jesus Christ mula sa Almighty God. Ibig sabihin, yung larawan ng Diyos mula sa Almighty God. Yung pangalang Jesus Christ mula sa Almighty God. Ngayon, ang Almighty God, sumulat ngayon na ang itatayo niyang templo ni Hades ng kamatayan hindi magsipanayig. So kapag ang profession ngayon ng isang tagapagturo, in more than 10 years profession, doctorate of the Bible, theology, lahat ng profession ngayon, na taliwas doon sa itinakda ng Diyos base sa sulat ng Haring David, ang tawag niyan false profession. Ay karamihan sa false profession may bayad. Pastor, paano ka mabubuhay kung walang bayad? Okay. Ano ang mangyayari sa gagawing kaharian ng Diyos? Sa mangyayari sa kaharian ng Diyos. Okay. Tingnan natin ha. Para po mahimayin natin to. Sa Mateo chapter 4 verse 8. Muling dinalan siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. Tinanggap ba yan ng Panginoon o tinanggihan? Eh ngayon, sino kaya tatanggi yan? Sa panahon natin na crisis ngayon. Sinong naghudas sa Panginoon? Hindi niya tinanggihan ang allocation na 30 pila. Sinong gagaya kay Judas? Identify na si Judas. Anong gagawin mo? Gagayahin si Judas? Purihin si Judas? O luwalhatiin si Judas? Ibig sabihin po, sa time natin, ay time ng sabi ng Biblia, redeeming the time because the days are evil. Ang evil hindi makikitang may sungay. Ang evil ngayon naka-Amerikana na. Naka-Mercedes-Benz. Ngayon kapag materialistic ang nasa puso't isip ng isang tao na hindi katulad kay Kristo, yung inalok sa kanyang demonyo, kakagatin niya yun. Sa time natin ngayon mga kapatid kay Kristo, pinag-uusapan natin to sapagkat ang nangyari po dito, pinag-uusapan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kung anong meron, anong magagawa nitong kaharian ito, ano ang puwersa nitong kaharian ito. Yan. Verse 17, chapter 4 ng Mateo.
Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus Hmm. at nagsabi, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ibig sabihin, after 3 days and 3 nights, He sat down the right throne of the Father. Lahat palang nakikinig sa salita tungkol sa kaharian ng Diyos at nagsisi sa pagkakamali ang isang tao sa Diyos, sa kanyang pagkakasala. Anong gagawin sa kanya? Malayo ang kaharian o malapit? Di ba malapit? Pag malapit po sa pagtuturo po niyan, at hands lang po yung distance ng Diyos. Ibig sabihin, yung at hands na yon, kamay mo lang ang distance. Andyan lang Diyos, kalapit mo, kausap mo. Kaya yung mga devotion prayer, yung mga pakikipag-usap sa Diyos, panalangin. Kasi po, doon sa bundok, ang gusto ng Diyos, hindi lang ang propeta ang kausap niya. Gusto niya ang buong bayan. At hands lang eh. Ngayon, spiritually, hindi na ganon. Na literal na katulad ng tao, ganyan ang distansya, nag-uusap. Binanggit sa scripture at hands. Yun sanang mangyayari doon sa bundok, nakausap ng Diyos lahat ng tao, hindi ng propeta. Dangang alang-ayaw ng tao. At pinagbigyan ng Diyos, ginamit si Propeta Moises, para si Moises nilang makipag-usap sa Diyos. Ngayon, nakadesign yon sa kaharian ng Diyos. Nakadesign yon. Yan na. Ito ay maganda sa ating panahon na sino mang mabuksan tungkol sa kaharian ng Diyos. Yung pangyayari sa Old Testament, design yun para sa atin na kailangan ang tao maintindihan, malaman niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi po, yung 3 days and 3 nights, mula sa propesya ni Propeta Daniel in chapter 9 verse 27, pag binasa niyo po yon, tinanggal na lahat ng mga tradition, pamahiin, tinanggal na through Jesus Christ. So bakit niya tinanggal yon? Sapagkat maghahari siya. At doon sa tatanggap sa kanyang paghahari, may gagawin siya. Ayan na. Itong gagawin niya. Chapter 4 verse 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea Hmm. nang nagtuturo sa mga sinagoga nila Amen. at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian Amen. at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Ngayon, anong banta na naman ngayon? May lockdown. Bakit i-lockdown? Sapagkat may disease na darating. Again, mauulit na naman, huwag na huwag mangyari, pero hindi kalooban natin masunod. Tulad ng COVID-19, almost 3 years. May face shield, may face mask. Kaya ako po, hanggang ngayon, talagang hindi mawawala ang pag-face mask ko, paglabas ko. Sapagkat ang virus ngayon, ang virus na sakit na literal, medyo kaya pang labanan niya. Kaya ako natatakot mo pa injection noon. Ang pinakamatinding cancerous na virus, yung pagsunod sa Diyos na mali. Pinakamatinding virus po yan. Sapagkat kahit anong pangangaral mo at pagtuturo, titingnan ka lang, oo, mamaya wala na yan. Pinakamatinding virus po yan, mga kapatid. Kaya mahirap na hindi tayo maging avoid doon sa mga katulad ni Judas. Kasi po, ang sakit hindi mo makikita yung nakalagay, cancer. I am a cancerous patient. Hindi po nagsusulat yan. Sabi ko nga, nakamerkana pa nga yan eh. Gaganda ng mga barong yan. So, hindi mo mahalata yun. So, ang paglilinaw dito tungkol sa pangangaral ng Panginoon sa Kristo, nung pinangaral niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos, maraming sari-saring sakit, maraming siguro may cancer, may sakit sa buto, may sakit sa bituka, may diabetes, may high blood, may sakit sa balat. Gumaling. Sari-saring sakit eh. Ngayon, nilibot ng Panginoon literally yung Galilea. Eh ngayon, sa
katuparan ng propesya ni Propeta Daniel na mula sa Diyos in chapter 12, verse 4 ng Daniel, paglantad po, pagkahayag ng teknolohiya, kahit hindi tayo lumibot sa buong daigdig, gamit ang Facebook at saka YouTube, sa atin pong pag-expose sa buong daigdig at sino mga individual, sino mga bilyonaryo at mayayaman na nakarinig sa aral na ito, hindi kami maniningil, hindi kami lalapit sa iyo para gawin kang membro, kundi i-inform sa inyo, sa sino man, na ito ang tamang paglilingkod sa Diyos. So kami willing pong Bible study, libre, walang bayad po. Kami pa mapamimirinda sa kalooban ng Diyos. At ang kailangan lang ng tao, maintindihan sa panahon natin, kasi po, hindi na lingid sa ating kalaman ngayon na halos sa mga ospital puno sa mga may sakit. Ang tanong, bakit dumami ang sakit at magkakaroon na naman ng lockdown? Sa daming religious sa bansang ito. Hindi kaya yung ating mga tagapagturo na ito pinagtatawanan na lang ang banal na kasulatan? Baliwala na sa kanila yan. Ang sabat ni Kristo. Sapagkat sabi ko nga, maraming naglilingkod sa Diyos ngayon, lasinggo, malakas manigarilyo, malakas umiinom ng hard liquor. Karamihan nagtuturo sa pulpito. Ako sarili ko noon, nung bago pa lang ako, nag-preach sa pulpito, nagbibisyo ako, nahihiya ako sa Diyos eh. Pero mo, in how many thousands of years, niloko na ng mga leader, ng mga tagapagturo, ang mga tao sa maling doktrina. Tapos tataya ko sa pulpito, may bisyo ka. Paano ma-overcome lahat ng trouble na ginagawa ng ating kalaban? Sa ilalim ng Ephesians chapter 6, verse 12. Sapagkat ngayon po, actually, ang daming magagaling sa Biblia. Sabi ko nga, ang daming kong kausap, husay sa Biblia from Genesis to Revelation. Iisa lang ang tanong ko. Yung Sunday ba ay first day of the week sa inyo? Sabi niya, walang naligtas sa first day of the week. Sabi ko tama, pero sinong nabuhay sa first day of the week? Ang problema pala, hindi kinikilala si Kristong Savior, propeta lang. Yan ang malaking mistake. Sapagkat ang sabat ni Jehovah sa Old Testament, katuparan si Kristo. Na ang katuparan sa panahon natin ngayon, na ang tutupad noon, yan yung ibibuild ng Diyos ni hadis ng kamatayan, hindi magsipanaig sa templong itatayo ng Panginoon. Yan ang kanyang panggobyerno. So doon sa panggobyerno, hindi pwede ang doktrina ni Constantine. Hindi pwede ang doktrina ng sino man. Doktrina, aral mula sa Diyos ang dapat pairalin sa loob ng kanyang kaharian. Sapagkat dito, sa kaharian niya, at kapag pinakinggan ng tao, walang nasa ilalim ng kanyang kaharian na may sakit. Lahat pinagaling niya. Lahat na nakikinig sa kanya. O, sinong makapagtestimonya? Tayo, sa tulong ng Diyos. May tinakda ng operahan sa prostate, hindi natuloy. Pero doon sa mga sumuway at hindi nakinig, wala pang isang linggo. Sabi ko nga, papasok sa hospital, horizontal, paglabas, vertical na. Pero magpa-check up ka lang, paglabas mo, patay na. Ang inisip natin, hindi kasi natake lang talaga yun. Talagang, ang isip lang kasi natin, may sakit, may karamdaman, nag-inom naman ng gamot yan. So, for what reason? Tumututo ka sa iyong daily medicine ayon sa resita ng doktor. Tapos, naglilingkod ka sa Diyos, nakikinig ka sa kaharian ng Panginoon. Until now, hindi nagbabago ang iyong standing doon sa pakikinig sa sinasabi ng doktor. Alam natin kung gaano ka-dangerous ang medical ngayon sapagkat mismong mga doktor nag-testify na kapag tumindi ang inyong pag-iinom ng gamot, ito ang problemang dadanas ng inyong kidney. Ang daming doktor, dami ng mga yaman ng testimony niyan. Hindi na sila natatakot na magsabi ng katotohanan. Therefore, in our time, the kingship time of Jesus Christ,
Siya po ay namatay na at muling nabuhay na maguli. He sat down the right throne of the Father by faith in God through Jesus Christ sa time natin. Sapagkat si Kristo ay mula sa Ama. Ang larawan ay mula sa Ama. And supposedly in every churches today, lahat ng mga tagapagturo, lahat ng religion, I hope na hindi mga false profession. Magaling lang sa pulpito magtuturo, mangaral. After service niyan kung saan nagpupunta, beer house, sa inuman. Parang, kaya mapapansin mo po yung grow up at yung level ng spiritual kapag hindi po nag-increase yan, tiyak yan. Walang susurrender sa Diyos in terms of repentance. Hindi po profession ang pagiging pastor at bishop. It is a kind of a sacred calling comes from God. Hindi siya pwedeng mag-leader ako kasi gusto ko ganun. Hindi po ganun. Sabi nga ni pastor, ano ba yung pagpapastor? Pinanganak o talagang calling? Calling yan. Kasi kung namatay tatay mo, susunod ka anak, hindi po ganun. Hindi yan mana-mana na parang, okay, meron kang isang kotse, magmana yung anak mo. Hindi ganun. Christ is the high priest of our profession. Siya ang pinaka-high priest of our profession. Yan ay may university? Wala. Pero sa time ng kanyang kingdom, lahat na nakikinig yung nangaral ng Panginoon, gumaling. Ay, kahit may mga tama sa ulo, may mental problem. Kung makinig yan sa karya ng Diyos, gagaling yan. Imposible ba sa Diyos? Tayo pa naman mga arti. Pag may pera, ayaw sa East Avenue. Gusto, St. Luke's. Makatimid. Oh. Meron akong kilala po niyan, hindi sa paninira, ayaw kong banggitin ang pangalan. Noong na-hospital, pumunta sa St. Luke's. Paglabas, magkanong gastos? 100,000. Bago nangyari yon, nalaman ko, mayroon siyang isang anak na nakatali doon sa loob ng bahay. Daig pang priso. Ngayon, nag-iisip ako, pastor yung taong yon. Paano nangyari? Hindi ganon ang Diyos. Ang Diyos kapag nagmahal, bigay ng kahabagan, i-equip ka. Ngunit ang problema, mula pa sa ating mga ninuno, may minana na tayo ng mga sumpa. At dahil sa ating mga magulang, die hard doon sa ating mga ninuno, pinagpatuloy nila yun. At ang solution, maging pastor, papasok sa church, para hindi halata, ilalantad ng Diyos yan. Nung nakita ko po ang problema yan, doon ko nakita aking sarili, nasabi ko, ang hirap maglingkod pala sa Diyos kung lingkod-lingkuran ka lang. Sapagkat number one kalaban mo, false profession, false religion. Ay kung ilang billion ngayon ang false religion, yan ang kalaban mo. Kung ilang million ngayon ang mga false preacher, teacher, na may profession mula sa 4 years course, theology, doctorate of the Bible, yan ang kalaban mo. Kaya kung tutuusin po, strictly speaking, kung ang kalaban mo physical na tao, katulad mo, mahinang kalaban yan. Ang pinakamatinding kalaban po, yung hindi nakikita. Actually, kaya ang problema ng ating bansa, hindi yung mga tao na yan na nagnakaw ng 200 billion o ilang insertion na ginagawa nila. Ang gumagawa niyan, yung hindi nakikita. Tanong, sinong may kasalanan yan? Kasi mga yan, mga Christian yan. Tingnan nyo, dahil sa separation of state, both government, spiritual and literal, umaasa actually ang gobyerno sa religious group upang makatulong sa peace and order, upang makatulong para i-minimize ang crime. Tingnan niyo po sa bansa natin.
Hindi lang bansa natin. Merong nanawagan na magsama na ang pula at dilaw at puti kung anumang kulay. Ano ang kanilang hinihingi para maibigay sa taong bayan ang katuwiran? Paano pala pag naibigay na? Di balik na naman sa kanya-kanyang kulay. Di wala din. Ngunit samantala kung ang itinayo ng Panginoon na iglesia na hindi matatama ng habis ng kamatayan, na ang propesya from Daniel chapter 9, ang kanyang government ay mag-i-increase. Hindi lang physical or material, kundi pati kapayapaan. Sino ngayon, actually, para sa akin, sino ang sisihin natin sa panahon natin? Ako, magsasabi na ako sarili ko. Ang pumasok sa time ng 1521 century dito sa bansa natin, sila ang may malaking pananagutan. Bakit nagkaganon ang bansa natin? Ngayon, yung separation of the state na yun, malaking tulong sa isang bansa na ma-minimize yung crime. Isang sampal ngayon sa lahat ng religious sa buong daigdig kung bakit nagkaganon at lumala ang terrorism. Ngayon po, para sa akin, again, nabuhay ang spiritual na buhay ni Judas sa kanyang time. Sapagkat ngayon, even if you are a Christian believers or born-again Christian, kapag pera ng pag-uusapan po, lahat tatalikod sa katotohanan. Kaya para sa akin, magsasabi ako tungkol dyan sapagkat sa maikling panahon ng atin pong pag-iikot sa iba't ibang lugar, nakikita ko po na maraming mga pastor naghahabol sa material. Lahat naman tayo nangangailangan. Pero kung ikaw, kapatid ni Christ, nung time na siya ipinatay, pinako sa cross ng Calvary, siguro mangangagaw ka na ng bayoneta pagsasakin mo yung mga Hudyo. Kawawa yung family, umiyak si Mary. Umiyak yung mga kapatid. Wala silang magawa. Control sila ng mga soldiers. Under sila ng matataas na church, scribe and Pharisee, matatalino na tao. Sa time natin yan, kahit pobre kang tao, subukan mong sipahin ka dyan, lalabang ka. Pero sa Christ, sa time niya, walang nagtanggol sa kanya, walang abogado na nagtanggol sa kanya. Therefore, yung itayo niya para sa mga tao nakikinig sa kanyang kaharian. Ngayon, kung ikaw pobre at walang nag-support sa iyo at sumunod ka sa ilalim ng panggoberno ng Diyos under His kingdom, daig ka pa sa pinakamayaman na tao sa bansang Pilipinas. Anuhin mo yung magbanig ka ng mali-malitang pera. Hindi ka na makatulog araw at gabi. Gamot ka na lang pirmi. Gamot ka pirmi. Okay, sabihin mo, sige, di bali mamatay. Total, naiwan ko ang mga bilyon sa aking mga anak. Ang tanong, saan papuntang iyong kaluluwa? Sinong pinuntahan sa November 2 sa sementeryo? Hindi masama magpupunta ka ng libingan. Doon din nala ang katawan. Pero bakit sumabay ka sa mga panahon na kung kailan dasaan ang mga tao, siksikan, sikuhan doon? Yan ang sabi ng scripture, Colossians chapter 2 verse 8. Hindi yan aral ni Kristo, yung traditions of men. Ngayon, kung pupunta ka talaga sa puntod ng iyong malas sa buhay, edi pumunta ka ng ibang araw. Kahit maggulong-gulong ka pa sa sementeryo, wala kang masiko doon. Hindi tayo nagbawal ng ang tawag kasi sa Bisaya, yung pagduaw sa mahal sa buhay na nakalibing kung saan. Pero kung kailan sa daming tao, kasaka sumasabay ang maraming tao. Ngayon, kung pinagbabawal ang sa time noon nung inabot ng COVID, bawal, o di, ang tao doon bilang lang. Kung ang papasok ng sementeryo, 100 katao lang, wala silang magawa. Under the law, hulihin ka. Taboy, wala kang magawa. So, ang batas ng sanlibutan, yan ang nagpapatunay na kapag sino mang sumaway sa batas ng sanlibutan, paparusahan. Ayan ang tao, matitigas Okay, may COVID.
may sakit na namang darating. Lockdown na naman. Sabi nga ni Sister Marlet, paano to, malingki na naman tayo, may harang-harang na naman dyan. Sabi ko, wala tayong magagawa. Ang importante, may pambili ka. Ano yun naman yung lockdown na yun kung wala kang pambili dyan sa palengke? Wala rin. Hintay ka ng suporta sa gobyerno. Ngayon, nag-away-away ng gobyerno tungkol sa pera. Sino ang aasahan ng mga tao? Okay, sabihin ng iba, hindi, marami naman akong pera. Kahit isang taon pang lockdown, mabubuhay kami. Paano ko yung nabubuhay ka at may makain ka tapos may sakit? Hindi ka makalanghap ng preskong lugar. Tapos may sakit pa, hindi lang sa physical, spiritual. Ano mangyari sa panahon yun? Sapagkat yung 400 dark ages, walang pangangaraw, walang salita ng Diyos. Yung napakinig ng mga tayo na yun. So, nanghina sila. Kaya after Balakyas, dumating ang New Testament. Ito na ngayon ang ating panahon na ipinakita na ang lahat kung sino ang tumutupad sa aral ng Diyos, sinong hindi. Meron tayong babasahin sa isang scripture sapagkat pinaliwanag po ni Apostol Pablo itong ating binanggit ngayon. Galatia chapter 5 verse 1. Praise God, no? Ang daming gumaling sa mga may sakit. Kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. See? May sumakop sa atin sa pamatok ng pagkaalipin. Ano yung sumakop sa atin? Bautismuhan ang bata, wala pa sa tamang edad. Pagganap ng mga palatuntunan ng Diyos, hindi na mahalaga sa kanila. Yung pizza, yung buwan, hindi na mahalaga sa kanila. Kaya sabi sa akin, bro, walang maliligtas sa buwan at pizza. Sabi ko, yes, pero trabaho ng mga taong ligtas yan. If you are saved in Christ, sabi nga doon, sumunod ka sa kautusan ni Moises kasi merong isang may sakit na pinagaling ng Panginoon. At sundin mo alinsunod sa kautusan ni Moises. Saan ba galing yung kautusan ni Moises? Galing sa Diyos. So, if you receive Jesus Christ as Lord and Savior, you must follow the law and the commandments of God. So, 10 commandments lang, design po dyan. At doon sa 10 commandments, merong Exodus chapter 20 verse 8 na gampanan ang Sabat ng Panginoon to make it holy. Now, in our time, if we talk 7,000 years, okay, ang 6,000 under the creations of God, which is 6 days, sapagkat ang isang araw katumbas ng 1,000. From 6,000 plus 1 day, which is 7, yung 7,000 years, which is our time, which is last days, na ang last days natin ngayon, yun yung 7th day, to make it holy. Hindi na pwede ang preacher dyan na false. Hindi na pwede ang mga churches ngayon is false religion. Hindi na talaga, reject na po talaga yan. Actually, in Hebrew chapter 7, verse 7, yung kautusan na magkuha ng mga saserdote mula sa angkan ng Levita, tinigil na yun pagdating ni Christ. Pinalitan na ang pagkasaserdote nila sapagkat dumating na si Kristo. Ngayon, kung ilang century po yan, sa time na sinalat ni Paul, yung Hebrew chapter 7, up to now, bakit may mga university pa rin nakatayo? So, another reason na ang daming na-deceive ngayon na mga nag-aral ng 2 years and 4 years course sa Biblia. At ang daming mga bishop ngayon na tumanggap ng pagka-bishop. At maraming binasbasan itong mga bishop ngayon. Kung sino yung binasbasan ng mga bishop ngayon. At palatandaan na yun ay bishop ay mayroong cross na malaki. Ngayon, salamat sa Diyos na daming mga bishop. Tinanong ko ang isang bishop, Bishop, yung first day of the week, biblical po ba yan? Na ang Sunday ay first day of the week. Ayun ang kinagisnan natin, sunod na lang tayo. Sipin niyo po. Ang sabi ng scripture,
huwag kayang pasakop again sa pamatok ng pagkaalipin. Dahil pinalaya na tayo kay Kristo. Saan tayo pinalaya? Sa pagkaalipin ng kasalanan, ng masamang pagkatao, ng mga gawa nating laban sa Diyos. Pinalaya ka na. At huwag nang magpaalipin, magpasakop sa pagkaalipin ng pamatok. Pag sinabing huwag na, tinanggal na yung mga traditions, tinanggal na yung mga kaalaman na mula sa mga ninuno. Totally, you are free in God through Jesus Christ. Ngayon, pagdating sa kanyang government, itong false religion and false profession na tumakbo ng 4 years, 6 years, or 10 years course, lalo na sa pari. Ito po ang sistema ng kanyang government. Manda ngayon ang lahat sapagkat papairalin na talaga to ng Diyos. Yan na. Okay. Meron kayong aklat dyan ng Judith. Judith. Okay, dito lang tayo sa aklat ng Isaiah chapter 22 verse 1. Okay, dyan tayo mag-uusap. Chapter 22 verse 21. Yes. Tagalog. At aking susuotan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pabigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay. At siya ay magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sambayanan ni Huda. Sipin niyo po, mga kapatid, sa mga nagsusuri, sa mga nakikinig, sa mga nakasubaybay sa atin pong pangangaral ng salita ng Diyos. And I will clothe him with thy wrap, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hands. Oh. And he shall be a father to inhabitant of Jerusalem and to the house of Judah. Jerusalem ay pinakasentro ng worship. And to the house of Judah, na doon lumabas si Christ mula sa angkan ni Juda, na mula sa angkan ni David. Kaya, connected pa rin siya sa kingship time sapagkat si David ay king. Nung nabagsak ang kaharian ni David, itatayo ngayon ni Kristo ang kaharian ni David na nabagsak. Hindi ang mga churches, si Kristo magtayo niyan. Pag nitinayo ni Kristo, paaralan niya ang kanyang panggoberno. Ibig sabihin, in how many churches today, ang mga churches na ito, sabihin natin, dapat ang turo na ito, panggoberno ng Diyos. Hanggang ngayon, ulit-ulit nga ang teaching natin, ang bata, ilang taon mo lang painumin ng gatas. Hanggang 10-year-old, 50-year-old, gatas pa rin painom mo. 80 anyos ka na, matampuhin ka pa rin. 50 anyos ka na, hindi mo pa naintindihan yun. Nauhaw ka, pinainom ka ng Diyos. Nagutom ka, pinakain ka ng Diyos. Hindi mo ba naintindihan yun? One day, dumating si Satanas. Dinisib yung isip niya. Dapat bantayan yun. Sa lahat ng may profession ngayon, bantayan sapagkat may allocation yan. Halimbawa, sa mga nag-aaral ng 4 years, 6 years, 10 years. Okay. Ano bang allocation? Magkanong bayad binyag? Magkanong bayad kasal? Magkanong bayad tuwing November 1, November 2? Ilang misa ang gagawin? Ilang pari ilang mag-donate niyan? Magkanong papasok sa pera nila every year? Hindi lang sa profession na yun, talagang paldo-paldo, walang pari na naglalakad, na walang sasakyan, liban lang sa mga paring totoo. Pakialam ng pari pumasok sa church, ang suot naka-short, ang suot nakakita na yung pusod, ang suot pamasya lang sa beach,
Walang pakialam. Ang importante sa pare, magbigay ka ng donor doon sa loob. Hmm. Kaya sabi nga ng iba, may nakausap ako bumalik ko sa Roman Catholic kasi hindi totoo ang born again. Ay talagang hindi totoo. Kasi maraming nagsasabing born again ngayon, hindi naman pinamuhay ang aral ng Diyos. That is a kind of false religion. Na ang paliwanag dito sa Colossians chapter 2, verse 20. Kung kayo'y nangamamatay sa kalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, bakit nawaring kayo'y nangagbubuhay pa sa sanlibutan kayo'y nagpapasakop sa mga palatuntunan? Paano nyo intindihin yan? Ano bang tuntunin ng sanlibutan? To enforce and to follow the traditions of men. That is the ordinance in every nation. And supposedly, those are religion today are doing on that kind of ordinances against the will of God. Oh, may question, di ba? Bakit nagpapasakop pa kayo? Oh. Uli, Tagalog. Sa 2:24. Mm. Kung kayo'y nangagmatay sa kalakip ni Kristo Ngayon, kung kayo ay nangamatay na kalakip ni Kristo, mula sa mga pasimulang aral, ibig sabihin, ang tao kailangan mamatay mula sa maling aral, mula sa kinagisnan, mula sa binigay ng ating mga ninuno. Ngayon, kung kayo kay Kristo, kayo ay nangamatay mula. Oh. Tuloy. mula sa pasimulang aral ng sanlibutan. Anong bang pasimulang aral ng sanlibutan? Sa time natin, from 1521 century, ano ang religion na pumasok sa atin? That is my international question. O, di ba? Roman Catholic. At tayo ay believe sa Roman Catholic kung nakita natin sa panahon natin ngayon na nag-decrease ang mga tao sa ospital, nag-decrease ang mga health center, ay ngayon po, nabubulabog ng ating gobyerno. Dahil sa dami ng room na ginawa ng mga eskwelahan, kulang pa rin sapagkat ang daming pinanganak araw-araw. Ang statistic po, kapag tiningnan natin, mas marami ang pinanganak kaysa namatay. Kailan lang ang bilang ng Pilipinas is 113 million, ay ngayon is 20 million na sa daming pinanganak. Ang tanong, itong mga batang itong paglaki, anong doktrina ipaiiral? Anong aral ipaiiral nito? Anong ang pagkain na ipapakain ng mga ito? Kaninong panggobyerno pasundin ang mga batang ito? Saang grupo na pasasamay ng mga kabataang ito? Sa ating panahon, sa edad natin na meron tayong 50 above, hindi pa nga titiyak sa ibang mga elder ngayon, sa mga matatanda ngayon. Nasa iba't ibang lugar, hindi natin makikita kung ito ba ay yung pamatok natanggal na ba? Yung pagkaalipin nito, hindi na ba talaga alipin? Patay na ba talaga sa dating aral na ito, sa pasimulang aral? So, simple nun po ang pinakita ng Scripture. Sino ang false prophet? Sino ang false profession? Yun lang po pinakita ng Scripture. At sa pagpapairal ng kanyang panggobyerno na mula sa Diyos, binasa natin kanina, at isa dito sa sinabi ni Apostol Pedro in 2 Peter chapter 2 verse 10. Okay, ito po yung papairalin niya. 2 Peter chapter 2 verse 10. At kapwa, lalong-lalo na ang mga nagsisilakan ng ayon sa laman, sa masamang gitan ng karumihan, at nangapupuot sa pagkasakop, mga pangahas, pagsariing kalooban, Yes. sila hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Sipin niyo po,
Dahil sa panahon natin ngayon na ang tao nagpakilalang Christian pero hindi naman pinamuhay yung salita ng Diyos. So, marami ngayon, sabi dito, but chiefly them that walk after the flesh and the lust. So, marami naglilingkod sa Diyos pero under pa rin sa traditions of men. Pinairal pa rin yung traditions of men. Anuhin mo yung sa talon-talon ka sa pulpito. Worship. 10 worshiper, 10 mga tagapag-awit, 5 awitin, joyful song, tagaktak ang pawis. Pag tinanong mo, tulad ba ng paglabas ni Moises sa Egypt, ang buwan na ginamit mo at pitsa na ginamit mo? Ay hindi na po kasi sinong nasunod? Ang Diyos hindi. Kung hindi nasunod ang Diyos sa time ni Moises, hindi mailabas ang Israel at wala din Gentile na aasahan to save and to redeem in the name of Jesus Christ. Pero sa biyaya ng Diyos, pinadala ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang larawan, ng sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapapa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito sa panggoberno na ito, nilantad ng tao, ng Diyos, ang tao, na tulad ng pagkasabi kanina, Tagalog. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilagad ng ayon sa laman, sa masasamang pita ng karugihan, at nangagpupuot sa pagkasakop, mga Pangahas. sariling kalooban. Sila'y hindi natatakot na nagsialipusta sa mga pangulo. Ngayon, kung nagtuturo ka ngayon, tulad ni Kristo na hindi kilala, tulad ni Kristo na anak na ng anluwagi, tulad ni Kristo ang kanyang mga disciple, mga pobre lang din. Walang ibang gagawin ng mga ito kundi pag-alipusta. Hindi ka paniwalaan, hindi ka kilalanin. Ngunit sa time ni Christ, nung nangaral siya tungkol sa karya ng Diyos, lahat ng klase-klase, sari-saring sakit base sa Scripture ay nagsigaling. So, ang mga ito, actually, walang hospital na nakalaan sa kanila. Ang mga ito ay walang emergency na nakalaan sa kanila. Sila ay iingatan ng Diyos sapagkat sila ay nakinig sa karya ng Panginoon. At the same time, pinamuhay nila ang utos ng Diyos sa ilalim ng 10 utos. At yung hari nating kinalanin sa ating panahon, yung larawan na mula sa Diyos at yung pangalang mula sa Diyos, in the name of Jesus Christ, yan ang pangalan ng kanyang templo na itatayo sa aklat ng Mateo chapter 16 verse 18. Anong meron doon sa templong yun? Anong klaseng templo yun? Itatayo? Hindi tatamaan ng hadis. Oh. Saan mapunta pala yung katawan pag pumikit ang mata? Ang katawan kapag hindi nakalaya sa pagkaalipin sa pita ng laman, ibibigay kay Satanas. Therefore, may namatay sa cancer, may namatay sa diabetes, may namatay sa klaseng-klaseng sakit. Pero kapag ang isang templo ng Diyos ay tulad ng 16, 18, hindi hayaan ng Diyos na ang templo na ito ay patayin sa karamdaman. Patulugin lang yan sa tulog, sa kalooban ng Diyos, tulad ni Abraham na natutulog na lang at ni Moises sa katandaan. Hindi sila namatay dahil sa karamdaman. So, sabi ni Paul, kailangan katawan, karat, espiritu, dat ng buo, body, soul, and spirit. Pag pumikit ang mata sa katandaan, sa kalooban ng Diyos, yung body, soul, and spirit, eternal life ang design na destination yan. Hindi eternal death. Kaya ang sabi doon sa itatayo na templo, ang templo kasi tayo eh. Ni Hades ng kamatayan, hindi mag-spinag. Kasi ang promise ng Diyos, eternal life. Oh, tingnan nyo. Ang sabi ni Paul lang sa 1 Thessalonica chapter 5, ang katawan, ibigay kay Satanas. At ang espiritu sa Diyos. Walang sinabing eternal life. Walang sinabing purgatory.
walang sinasabing paraiso. Dalawa lang pinag-uusapan, eternal life and eternal death. Oh. Sino bang may likha ng darkness? 'Di ba Diyos? Lalo na siya may likha ng light. Diyos din. Kapag ang espiritu ay babalik sa Diyos, Diyos lang nakakaalam kung saan papunta yung espiritu kaluluwa na yon. Kung ilagay siya sa darkness, Diyos nakakaalam. Pero kapag ang katawan, okay, napagharian ng Diyos, pagilingin yung katawan, hindi papayag ang Diyos ng kanyang templo ibigay niya kay Satanas. Yung katawan, hindi papayag ang Diyos. Sagrado ang katawan. Pag pumikit ang katawan, yung soul and spirit sa eternal life. Kaya may promise, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak kundi magkaroon. Iyon ang templong itatayo niya. Walang kamatayan doon. Sabi ng Revelation, ang ilaw doon, yung kordero, wala ng dilim, wala ng gabi, wala ng pagluha, wala ng pag-iyak, sapagkat ang lugar yon ay lugar ng Diyos. Yan ang ating payo sa mga bilyonaryo. Okay? Huwag kayong umasa sa inyong funeral plan or ano bang tawag niyan sa inyong life plan. Huwag kayong umasa dyan. Sa Diyos kayo umasa. Kasi po, kung kinamatayan nyo ang inyong bilyon na hindi nyo ma-share, okay, ang tamang pag-aaral, ang tamang paggamit sa inyong bilyon, kawawa ang inyong next generation. Hindi pinag-uusapan actually, sabihin ko na po sa inyo, na kahit meron kang 10 barko at 100 eroplano, hindi yan makapagbigay ng tunay na buhay para sa inyo. You know why? Alam nyo ang buhay at ang istorya noong pinakita sa television. Alam nyo yan? Anong barko yon na nilunod? Di ba? Gaano kayabang ang may-ari noon? Sabi niya, kahit ang Diyos hindi niya kayang lunurin ang barko na ito. Ano bang klaseng barkong yun? Matibay. Lahat ng pinakamagaling na pisa na yon ginamit nila. Dahil nagsalita siya ng hindi magandang laban sa Diyos. Ilang bilyonaryo ang nangamatay sa gabi niyan. Ang dami ng patutuo na sino mang gumagamit ng salitang laban sa Diyos, iyon ay hindi nagtatagal. At talagang makikita mo ang ending hindi pangkaraniwan. So, para sa akin, as Minister of Reconciliation, save your soul. And hopefully, your body, soul, and spirit. Hindi kami nangingi ng pera. Bayad. Libre. Gusto niya Bible study? Libre. Walang bayad. Kami pa magmerenda. Pasensya lang kayo sa saging. Pasensya lang kayo sa kamuting kahoy. Pero libre, walang bayad. Inyo na yung billion. Inyo na yung million. Hindi amin yan. Ang importante, ang inyong body, soul, and spirit mapangaralan ng tama na mula sa Diyos. So, under His government, ang lust of the flesh, talagang kinukorek ng Diyos yan. Corruption, crime, distractions, lahat po, talagang ikukorek ng Diyos yan. So, may time pa ang sinuman, sapagkat tayo ay nasa ilalim ng Jesus Christ government. The Pastors and Bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary. Kami ay nagsishare libre, walang bayad. At kami pa ang tutulong kung kinakailangan. Sapagkat ang pinakamayaman ngayon para sa amin na hindi nakasunod sa aral ng Diyos, out of Jesus Christ government, pinakapobre sa lahat ng taong nilalang sa ibabaw ng daigdig. I tell you the truth, sapagkat ang sabi ng Biblia sa John chapter 8 verse 32, if you shall know the truth shall set us free. So we are free in Christ, and we are free from any lust of the flesh, and we are free to commit crime and sinners, and we are free
against the doctrines of this universe. So ang atin po na ating kinadakay, pag-uusap, pag-share, meron naman tayong messenger, mag-chat na lang po kayo, libre again, walang bayad. At God bless sa atin pong pag-iiral, pangangaral, pagtatalakay sa maikling oras. Sa hapong ito, bili namin na isang maligayang pagdiriwang sa oras na ito from 3 p.m. at may meeting pa tayo. Pagpatuloy natin mamaya. So, God bless to everyone. Sa Diyos ang pinakamataas sa papuri. Happy Christ Sabbath. God bless.